Hey, Freddy's puppy. Papakainin ko na siya ngayong umaga ng SDN niya. Hey, Freddy's. Nakakatuwa kasi mga 1 week na to sa akin si Freddy's. Hindi, maraming damit nakasampay. Hindi ko papakawalan to, may mga damit nakasampay. Oo, aabutin niya. So, papakainin ko lang muna siya. Nakakatawa kasi 1 week na to dito. Ayun, kumakapal yung likuran niya. Ganda ng resulta. Pagka hiniwalay na talaga yung mga puppies sa maraming mga aso. Tapos, syempre, napapakain na maganda, na aalagaan na maayos. Pag hiniwalay mo na talaga yung puppy from its litter, mas may chance na siyang gumanda talaga. Kasi nakakapagpahinga na. Kasi pagka nagsabay-sabay nagkahulan yung mga kasama niya sa kennel, sa litter, ay hindi siya nakakabuo ng tulog, di ba? Hindi siya nakaka-relax. Stressful din kapag maraming mga aso sa paligid, tapos sabay-sabay nagkakahulan. Kasi di niya alam kung bakit sila nagkakahulan, pero makikikaul na rin, makikigising na rin. Ayan. Madagdagan nga natin ng konting, lagi mo naman ubos yan eh. Lagyan natin ng water. Yan, para hindi mabilaukan si Freddy's. Kami dumi-dumi yung ano niya. Punasan natin yung kanyang mga dumi-dumi sa liig. Sige, habang kumakain. Sige, concentrate ka lang dyan. Oo, kain ka lang dyan. Nililinis lang yun. Yan, kain ka lang dyan, Freddy's, ng iyong SDN. The best dog food in the multiverse, syempre. Ang SDN. Ayan, may mga naglalabasan ngayon mga bagong dog food eh. Pero, may hina ang quality. Siguro, pagka dito naisip kasi ng mga tao, Philippine market, mahina ang buying power ng mga tao. Kaya tuloy, yung mga products na lumalabas, kahit sa dog food, may hinang klase din. Siyempre nga naman, kapag masyadong magandang quality, konti lang ang makakabili, makaka-afford. Pero alam nyo, itong SDN, medyo mahal nga siya per kilo. Pero, tipid ka naman sa konsumo. Diba? Yung ano lang niya, yung skin problem lang niya dito sa Milego. Medyo natutuyo na siya with Super Dog Soap. Pinaliguan ko na siya 1 beses. Tapos siguro mga 3 beses ko na winash yung ilalim niya with Super Dog Soap. Pero medyo mabagal yung progress, or nababagalan ako. Sabagay 1 week pa lang naman. Hindi naman siya lumalala. Hindi naman nag-extend sa ibang areas yung mga mga skin issues. Pero syempre, nainip tayo. Gusto ko gumanda na talaga to si Freddy's. Gusto ko, tubuan na ng buhok ito, Ayan, Parang kumapal nga siya, pero wala na siyang dagdag na mga, lesions. Wala na siyang mga pula-pula, kati-kati. Nawala na yung mga sugat-sugat. Nag-heal na siguro ito. Pero gusto ko sana mag-heal na ng mabilis eh. Oo, para gumanda na tong si Freddy's natin ng gusto. Oo, ganda-ganda eh. Tapos may skin issues. So, hopefully tubuan na ng balahibo yan in 2 weeks. Nung pinalitan na nga namin yung mga dog food namin noon, 10 years ago, ginawa na namin SDN. In 2 weeks, tinubuan na ng mga maliliit na balahibo yung mga beagles namin noon. Mga 4 na beagles yon na puro skin disease. 2 years na silang pabalik-balik yung skin disease nila. Tapos nung nag-SDN 42 na kami, noong 2015 or 2016, naggandahan yung mga beagles na yon. Ayun, pinagkukuha ng mga admin namin, tigi-isa sila. Pinamigay ko na lang kasi hindi naman namin nagagamit na sa K9 noon. Pasensya na nga pala kayo, ngungo ako kasi parang sinisipon ako kagabi pa na kuha siguro ako ng virus. Ayun.
Ayos, very good. Ubos na kaagad ni Freddy's. Kumakapal na talaga siya. Kasi nung dumating siya dito, pansin ko, kapansin-pansin yung mga buto niya sa likod. May nag-comment pa nga na may hip dysplasia daw si Freddy's. Wala naman. Ang hip dysplasia, usually, makikita na yan kapag lumalaki na yung puppy up to mga 1 year. Doon makikita talaga kapag may hip dysplasia. Kaya yung mga tests for hip dysplasia, ginagawa yan upon pagdating ng 1-year-old. Pero ito kumakapal na yung katawan niya. Ayoko naman maging mataba yung aso natin. Pero gusto ko lang muscular. Pangit kasi yung mataba. Diba kumbaga, anong mas gusto ninyo? Sumo wrestler or yung mga MMA fighters? Diba? Pag titingnan mo mga MMA fighters, talagang maskulado sila. Pero hindi sobra-sobra yung muscles. Kasi pagka sobra-sobra yung muscles, prone din sa overheat. Kasi malakas mag-expend ng energy. At saka mataas yung, yung overheat factor kapag masyadong maraming muscles. Kung marami namang fats, nakakabagal din yun, nakakabigat din yun sa aso. Tsaka nasisiksik yung mga organs, sumisiksik yung sa liver, sa heart. Nagkakaroon ng mga iba-ibang mga problems kapag mataba ang aso. Plus kapag pinapakain nyo pa nga yung mga dog food na maraming fillers, mas nagiging prone sila sa cancers. Kasi ang mga fillers, usually mga carbohydrate-based fillers yan, mga wheat, soya, corn, ay nako-convert into sugars. Ayan ang gustong-gusto ng mga cancer cells, sugars. Kaya kung ayaw mo rin magkaroon ng cancers or lumala ang cancer cells mo, ay huwag ka nang kumain ng mga sugary foods at mga carbohydrates na nako-convert immediately to sugars. Okay, very good. Hindi naman siya tumatalon pag ganito. Ayan, dry na. Pero hopefully, mawala na totally, pati yung dito niya. Okay na naman yan. Sana, Okay, very good. Very good na si Freddy's. Mamaya ilabas natin. Marami lang kasing sampay-sampay doon. Kaya hindi ko muna siya ilalabas bababa ngayon kasi baka talon-talunan niya yun. Yan lang muna update natin guys. Sila Sol, mamaya i-video ko rin sila.